Okay. Hello mga kapatid. Magandang gabi bayan. At kumusta na po kayo? At bago lang tayo natapos sa ating exorcism at ang dami po, mga 15 po yung in-exercise natin simula kaninang umaga. So kumusta po? Kumusta po kayo? At ngayon, magkomentaryo lang tayo objectively sa ating cardinal na binibigyan ng maleta. Grabe yung mga komento sa ating mahal na kapatid. So ito po kapag meron tayong makita na ganito, huwag kayong magkomento agad. Siguraduhin natin na makinig tayo sa both sides, no? Dahil makita na tayong malita, pira-pira na yung nasa isip natin. Then ito si Romualdez at yung House of Representatives, nag-Thanksgiving sila at dun sa cathedral talaga nangyari ito. So ipakita ko sa inyo itong komentaryuhan natin. Ito po, malita spotted sa misa. Wait a minute! Ayan, malita daw. Turbo. So, Supplement for men. Mapalit sa yan ang yan po yung kumakalat ngayon. At yung mga kapatid natin, pati yung mga Katoliko, ay automatic na nagsasabi na tumatanggap yung kardinal ng bribe, no? Bribery po yun. Daming mga nag-comment. Pero hindi maganda, no, na magko-comment tayo agad. Suriin natin. So, totoo bang pera ang laman nito? Hindi po. Ito yung laman sa maleta, kapatid. Ipakita ko sa iyo, sa inyo, ano yung laman sa malitang ito. Pakita ko sa inyo, ito po yung laman. Hindi pera. Hindi po pera yung laman. Ito yung laman, binubuksan, Kita niyo? Yan po yung binibigay, di ba? Tingnan niyo. Ang daming nagko-comment na malita daw yung tingnan niyo, chalice po yan. Simborium. Nagagamitan sa misa. Akala nyo pera, no? So, mag-ingat po kayo, sa mga fake news. No? Tingnan nyo, simborium yan at chalice. Kagamitan sa misa po. So, sana po ay hindi maniwala agad. Magkasala tayo. Grabe na yung komentaryo nyo against sa Catholic Church, pati na yung mga Katoliko. Nakasala lang tayo, mga kapatid. So, mag-ingat po. Ano pa yung okasyon nito? Nabasahin ko po, Before tayo magkomentaryo, i-check muna yung mga video. Grabe yung mga balita-balita na hindi naman totoo. Yan sa panay nating komentaryo against sa simbahan, puro naman tayo Katoliko. At yung pinopost natin ay fake news. So, ito po Manila Archbishop Jose Advencula accepted a malita filled with brides from Representative Martin Romualdez and the Tingog Party List during a mass. Ito po ay false. Hindi po yan totoo. Ang laman pala sa malita ay mga chalice. Chalice pala at simborium, yung lalagyan ng mga ostiya.
A Facebook reel maliciously accused Cardinal Jose. Naawa naman ako sa Cardinal. Jose Advencola of receiving brides inside a maleta. Actually, a briefcase during a mass from a former House Speaker, Martin Romualdez. Ang Tingog Party List Representative Jude Asidre. Flag content, verified Facebook user Chris Tapero posted a 20-second reel showing Romualdez and Asidre handing over a black briefcase to Cardinal Advencola, the Archbishop of Manila. The reel contained selective shots of Advencola interacting with Asidre Romualdez and Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos. The video featured the viral sound, "Wait a minute," from the Mimi "Wait a minute, who are you?" Before zooming in on a black briefcase, it began by showing the superimposed text that read, "Malita spotted sa misa. A briefcase was spotted in a mass." The user implied that Advencola had received a briefcase with bribe money. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun, no? So mag-ingat po kayo, ha. Ang laman pala doon ay chalice at galing pala iyon sa religious store. May logo nga eh. So patuloy nating babasahin. The user implied that Advencola had received a briefcase with bribe money from Romualdez and Asidre. Our debunk, the footage shown in the reel was from July 27 Thanksgiving Mass attended by all Catholic members of the House of Representatives to commemorate the opening of the 20th Congress held at the Manila Cathedral. So doon pala ni-held nila yung opening mass. Opening of the 20th Congress. No? Nagmimisa sila. The mass was presided over by Cardinal Advencola and was attended by more than 200 members of the House, including its employees, not just Asidre, Marcos, and Romualdez. In this photo, published by the official Facebook page of the House, the handle of the black briefcase can be seen in the lower right portion. The Diocese of Manila's Office of Communication also posted this photo showing Cardinal Advencola accepting the briefcase. Dito tayo sa From another angle captured by Press 1 PH correspondent Earl Alpe, the black briefcase can be seen with a logo inscribed on it. So, ano yung logo na na-inscribe doon? Patuloy natin babasahin. Cardinal Jose F. Advencola accepts a case containing a chalice and cymbordium. Hindi pala pera sa laman doon. Yung mga tao talaga, grabe mag-isip. Masama na yung isipan natin eh. Makakita lang tayo ng briefcase, automatic nag-bribe na. Thanksgiving Mass commemorating the opening of the 20th Congress on July 27 at Manila Cathedral. The white logo was revealed to be of Aurum Patellas. Ano ba itong Facebook na Aurum Patellas? A religious goods store based in Giganto, Bulacan. The case contains a pair of chalice, a white cup. Galing pala dun. So, hindi pera yung laman. Yung nag-circulate sa buong, sa Facebook, mag-iingat po kayo. Daming pinatay ninyo na mabuting pangalan. Cymbordium, a covered cup for holding hose, both used in performing the sacramental rites of the Holy Eucharist. Not bribe money. Hindi po pera ang laman doon. Grabe, no?
Naawa naman ako sa cardinal. Parang demonyo na yung cardinal. No? Sa tingin ng mga Katoliko, yung iba ni Katoliko nagko-comment eh. So, sana po, lesson na po ito, hindi mag-judge agad. It is injustice, mga kapatid. In its official Facebook page, Aurum Patelia released a statement debunking the claim and confirming that the case had originated from its shop. So yung Aurum Patelia Religious Store nagbigay din ng official statement. Nagpatunay na hindi totoo yun. Hindi totoo yun na sa isip sa isang malisyoso na tao. Naingat po kayo ha. Fake news po yan. Totoo na may briefcase, pero ang laman hindi pera. At yung Facebook page sa Aurum Patelia, nagpatunay sila na galing talaga sa kanila yung briefcase na iyon. So, double ingat ha, dahil grabe na yung fake news ngayon. Dito po, according to the statement published on its official Facebook, Aurum Patelia refuted the circulating claim and verified that the briefcase came from its store. So, malinaw na malinaw ha. So, galing talaga sa kanilang store, no? Aurum Patelia in a statement released on its official Facebook page. Tingnan ko yung Facebook page nito, mga kapatid. Sa Bulacan pala ito, no? Nag-ingat po kayo, no? So, nabilanggo na si Diskaya. And then, sunod na yung ilang mga, ito po. So, may statement na sila dito, mga kapatid. So, may statement sila dito, Saan itong kanilang... Tingnan ko muna yung kanilang nandito. So, ito yung laman. Ito yung laman, no? Nag-post sila, oh. Ito yung laman sa briefcase. Hindi po pera, no? Ito yung official statement nila, mga kapatid. Basahin natin, ha. Para mabigyan nating linaw itong ginawa na malisyoso na video. Hindi nakatanggap, ha. Ito po sabi nila, in light of the circulating, excuse muna. Ito po. Basahin natin, ha. Ito yung official statement sa sa Aurum Patelia. Aurum Patelia. Basahin natin. So dito tayo sa official, ha, dahil in light of the circulating and widely shared video online, we humbly wish to clarify that the black suitcase is shown in the video and handed to His Eminence Cardinal Jose F. Advincula originated from our shop. The suitcase contains a chalice and cemborium, sacred vessels used in the celebration of the Holy Eucharist. To help prevent further misunderstanding, we are sharing a video of our black leather case, carefully crafted to hold a chalice and cemborium.
This is the same type of case seen in the circulating cliff. With hearts rooted in faith, we gently remind our dear brothers and sisters in Christ to be mindful and responsible in the content we consume and share. Let us pause, reflect, and pray before we click and before we post, so that our words and actions may always reflect Christ's love. So, ang ganda, no? Ang ganda. As a members of the church and followers of Christ, we are called not to speculation or judgment, but to truth, charity, and unity. Our priests and shepherds generously offer their lives in service to God and to His people, guiding the faithful closer to the Lord. May the Holy Spirit grant us wisdom and discernment that we may always choose charity over judgment. Ang ganda, no? Truth over assumptions, peace over division, and love over negativity. May our words build up the body of Christ and give glory to God in all things. So, malinaw na malinaw yan, ha? At sana po ay mag-ingat po tayo sa mga malisyosong content, mga kapatid. So, mismo na, ha, yung Aurum Patelia, nag-release na ng statement. Rewind. House Speaker Romualdez was tagged as one of the conspirators in the controversial budget insertions. These were later revealed to be one of the mechanism used to funnel kickbacks from construction projects. So, mga kapatid, ha, malinaw na malinaw yan, ha. Hindi totoo yung nakatanggap ng maleta na pera, paldo-paldo. Sabi pa ng isang nag-post, paldo-paldo. So, katotohanan talaga ang manaig. Sana po ay maiwasan natin yan. At mismo na yung religious shop, religious item shop, ang nagpatunay dyan. No? So, okay maniwala sa mga fake news na dumadami sa ating panahon ngayon. So, mag-ingat at ang ganda ng sinasabi ng Aurum Patelia, no? Ito po, may always choose charity, no? May the Holy Spirit grant us wisdom and discernment. Discernment. That we may always choose charity over judgment. Ang dami nang nahumuhusga sa cardinal, no? Truth over assumptions, peace over division, and love over negativity. May our words build up the body of Christ and give glory to God in all things. No? Ang ganda. So yan po, at sana po ay may natutunan kayo sa ating ipakita ko muli, ha. Ito po yung suitcase. So, ang laman niyan ay hindi pera po. Yan ang laman, no? Kitang-kita nyo yan, ha? So, yan ang tunay. So, hindi totoo yung sinicirculate nila. Grabe, no? Ang daming nagbigay ng negatibong komento against sa simbahan. Pero, hindi pala totoo yung mga kumakalat na video. So, ang laman niyan ay hindi po pera. Ang laman niyan ay simborium, chalice, mga religious, mga sacred vessels po. No? So, sana po ay mag-ingat po tayo, ha? At yan lang po muna ang isi-share ko sa inyo. At huwag maniwala agad, no? Stop, look, and listen before commenting sa mga umiiral, yung mga kumakalat sa Facebook po. Mag-ingat po tayo, ha? At then, maraming mga Katoliko nag-post doon. Hindi naman yung totoo. So, yan po, ha? At sana po ay nabigyan ko ng kaunting pag-share ng katotohanan natin. So, Party Maria, Tatak FD with a humble heart. In the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 8 o'clock na po. Magdasal tayo sa mga kaluluwa sa purgatorio po. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. So fight Maria, and tatak thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.